Hello mga ka-legit Davercads, another updates po tayo ngayong araw ng Miyerkules kung saan ay nag-iinit, nagbabaga nga ang ating mga updates sapagkat lumabas na po na meron pong noontime show na magpapalit ng pangalan. So, dalawa po yung noontime show na tinutukoy natin dito at pag-uusapan natin ang lahat ng yan para mas malinaw. Pero bago yan, syempre kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit the all para ikaw ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago nga tayo magpatuloy sa ating updates, of course, nais ko magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Davercads po natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa lahat ng ating mga updates. So, kani-kanina nga lang ay napanood natin ang bagong segment po ng EAT kung saan sila po ay meron pong bagong segment na naghahanap sila or parang Mr. Pogi style At nakita po talaga natin na na sila, nag-reinvent na sila ng mga panibagong segment sa EAT dahil talagang kumbaga is whatever happens kasi dun sa pinaglalaban nila, established na din po yung mga bago nilang games na ipinalalabas ngayon sa EAT, which is isa sa mga bagay kung bakit po tumagal po ng ganong katagal ng 44 years ang noontime show na ito dahil yun naman po talaga yung meron silang tinatawag na originality. Lahat po ng mga noontime show o lahat po ng mga game shows na meron po ang EAT, kadalasan ina-adapt na lang po yan ng ibang mga noontime. So aminin mat natin o hindi, yun po talaga ang nagaganap sa buong noontime show. And of course, syempre po, ginulat din po tayo kasi may revelation po kanina. Ito pong si Bossing, si Master Henyo Joey De Leon dahil po meron pong recording na magaganap dito po kay Atasha Mulak. Sabi po nila, kanina kasi wala po si Atasha at medyo AI lang po yung ginamit nila. Sinabi po nila na kinongratulate po nila si Atasha Mulak dahil may paparinig siyang bago sa atin ngayon dito po sa ating pong noontime, na mapapanood natin syempre yung first ever single niya na ilalabas niya dito po sa EAT. So abangan po natin yan, And of course, ngayong araw nga, legit at confirm, dahil naglabas na po ng saloobin or naglabas na po ng statement ng MTRCB patungkol nga dito sa suspension ng It's Showtime. MTRCB's turn on its Showtime suspension, at naglabas po sila na tuloy na po ang suspension na magaganap dito po sa It's Showtime sapagkat binigyan po sila ng ilang days para po sila ay magkaroon ng dialogo sa MTRCB pero never po silang nag-appear or wala po silang appearance sa ginawa, which means nag-motion po sila, nagsulat sila sa MTRCB for motion for reconsideration asking for dun po sa pagkakaroon nga ng parang i-consider sila para dun sa motion na kanilang pinaglalaban. Pero never po silang nag-apology. So dahil po dito, MTRCB denies motion for reconsideration for It's Showtime. And ngayong araw nga ay lumabas na po yung suspension at magaganap po ito between September 14 up to September 27. So ano na nga ba ang mangyayari patungkol dito kasi nakarating na po ito sa Senado According po sa ilang source at according po sa ilan sa mga news online, ang It's Showtime di umano ay pansamantalang magpapalit ng pangalan. For 12 days suspension po na meron po sila, ang kanila pong nakitang paraan para po magpatuloy yung kanilang show dahil ang inaalala po ng ilan, lalo na po si Mr. Ramon or dating Senator Ramon Bong Revilla Jr., yung patungkol po dun sa mga nasa likod ng camera, 'di ba? Kasi parang meron pong kumakalat na news na paano naman daw po yung no work no pay issue. So dahil po dito nagsalita din po ang MTRCB patungkol sa balitang ito na ang ng identity po nun is different dun po sa suspension na ibinaba nila kasi that is for hindi na po hawak ng MTRCB yon. So kaya po bilang consuelo de bobo dito po para dun sa mga empleyado po na mawawalan ng work for 12 days kasi no work no pay nga, ang ginawa po ng pamunuan ng management ng It's Showtime is magpapalit sila ng pangalan for 12 days.
which is bagay na ginawa na po nila noon. Kung nung natatandaan po ninyo is nagkaroon na rin po ng suspension ng It's Showtime at ipinalit nilang name is yung Magpasikat, no? Dahil po dun po sa issue naman ni Miss Rosana Roses. If you remember, they changed their name dahil po dun sa suspension na dumating dahil hindi nila pwedeng gamitin yan for the meantime. So bilang pagpapatuloy sa kanila po, syempre yung kita din nila medyo maapektuhan dahil yung mga advertisers po nila ay nag-advance payment na po sila sa kanila. So dahil po dun, yun yung nakikita nilang pwedeng gawin. So dahil po dito, ganun din po ang gagawin ng It's Showtime. Sila po ngayon ay magpapalit ng pangalan. Pero ang issue po ngayon, according po sa ilan sa mga news, na paano daw, kasi ngayon po medyo bumababa po talaga, sadsad po talaga ang TV rating nito pong It's Showtime dahil sa mga allegedly issues, ano. So yun po yung isa sa mga malalaking problema kinaharap nila. Paano daw kung yung 12 days na yun ang papalit, medyo tumaas ang rating, itutuloy pa rin ba ng It's Showtime yung kanilang programa? So yun po ang katanungan. And of course, syempre po, this coming October 29, according to Attorney Buko ng Divina Law, ay lalabas na rin po yung restraining order para po matigil pansamantala ang paggamit po ng title na Itbulaga dito po sa tape, kasi ang kanila pong motion is ipahinto, or yung restraining order na nilalaman po nun is habang dinidinig pa po ang kaso patungkol sa trademark ay pinapahinto po ng Divina Law ang paggamit po ng title na Itbulaga. Yun po yung isa sa mga aabangan natin dahil one down na po dito po sa It's Showtime. So yun po yung ilan sa mga updates. At ngayon, bago tayo mag-tapos, narito naman ang ilan sa mga komento po ninyo. Magre-react lang po tayo sa mga comments and reactions po ninyo sa ating comment section. Number 1, unang comment mula kay Rolando Garcia 6046. Bakit gusto nila Joey tuusin? Wala namang bakit gusto nila Joey tuusin? Wala namang violation yon. Sinabi niya ganun pa man, humingi at nagkumbaba na din yung production ng EAT. Kasi nga po, talagang pinag-iinitan nila yan. Ang nangyayari kasi ngayon, silipan na lang po sila ng mali. No, lahat na lang konting kibot, puro sinisita po nila. So yun po yung isa sa mga issue ngayon ang kinaharap ng mga programa. Sabi ni Clary Pareno, at least ang master henyo nating marunong humingi ng sorry, pati na rin ang pamunuan ng EAT bago nila utusan si Sir JDL, utusan muna nilang humingi ng sorry yung iniidolo nila. Yan, so totoo naman. Kasi nga 'di ba parang yung isa pong nagkamali, yung isa pong nakabiolate ng rule is never po sila na nanghingi ng apology because they believe na wala silang nilalabag na batas na bagay na naging dahilan or naging grounds para hindi pagbigyan yung kanila pong motion dito po sa MTRCB. Kaya po talagang medyo masalimuot yung mga pangyayaring ito ngayon. And of course, another comments, Jennifer Gabales. Kapag commercial sa EAT ay tried ilipat ng channel sa Itbulaga para lang makita kung anong meron sa kanila. OMG, walang kakwenta-kwentang game pang birthday or perya. Lalo yung sa G sa Gedi nila, gosh, may inis ka kay Dugyot, masyadong OA. Iba talaga ang original Itbulaga, TBJ and Dover Cards. Ayun. So, hindi talaga kuha yung panlasa. Kumbaga parang we cannot kumbaga parang hindi natin maiwasang ikumpara yung original dito po sa mga maastang original at sinasabing parte na rin sila ng history ng Itbulaga. Ewan ko ba? Parang self-proclaim na lang yun, no? And of course, another comments coming from Mr. Ferdy de la Cruz 9857. Ganda talaga ni Atasha Mulak. Kwela din siya. Hindi maarte at madali lang siya makasabay sa Dover Cards. Tunay nga siya sa kanyang napuntang show. Di magtatagal, lalong sisikat si Atasha. God bless po. Ayun. Tama naman po yung sinabi niya, no? Na si Atasha Mulak po is malaking add-on po talaga siya dito po sa legit Dover Cards. Lalo na't ngayon, pagkatapos po kasi niyang pumasok sa showbiz at napakilala po siya sa EAT finally, ay sunod-sunod na nga yung kanyang mga projects, no? Una, napabilang po siya sa isang international brand na magazine, which is the Meg Magazine. Lumabas po yun nung
September issue. Pwede po kayong bumili niyan sa mga leading department stores. Makikita niyo po yan. Kaya naman, God bless to all of you and to Atasha. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please follow me on my Facebook page, DarEdsTV. God bless everyone.